Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang parang hindi magandang balita, no, para sa family ni Tatay Digong at sa kanyang mga supporters. Ano pong balita? Dito po sa Philippine Star Live, DOJ asked Supreme Court to deny Duterte's children petition to bring their fathers home. So, ako nalungkot ako nga isang nabasa ko ito, no? Parang malabo makabalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas kung ma-approve, no? So, before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, subscribers, followers at supporters ng channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Nabasa ko po dito po sa online, DOJ asked Supreme Court to deny. Department of Justice humingi ng tulong sa Supreme Court na pagbawalan or ibasura ang petisyon ng mga anak ni Tatay Digong para mapabalik siya dito sa Pilipinas. Okay? The Department of Justice has asked the Supreme Court to deny the petitions of habeas corpus. Ang ibig sabihin ng habeas corpus, ipakita, sa ibalik, sa physically makita natin si Tatay Digong makabalik dito sa Pilipinas, filed by the children of Rodrigo Duterte who are seeking the release and return of their father to the Philippines. Diba nakakalungkot? Okay? Kasi kahit si Tatay Digong naman, marami naman nagawang maganda sa Pilipinas eh. Okay? Hindi pa natin siya ma-judge kasi nililitis pa sa doon sa ICC or International Criminal Court, hindi pa naman siya guilty, no? So sabi ng mga netizen, Supreme Court has no jurisdiction with ICC. If they didn't make quarrel with BBM, this won't happen, including Sara impeachment. Tama naman. Silang pamilya, ang mga Duterte na family, banat ng banat kay PBBM, parang araw-araw na yata, from father, anak, BP Sara, napuno na rin siguro si President Bongbong Marcos. Okay? So, iba naman dito, only in the Philippines, betraying their own people. Ang masasabi ko lang dito, una-una guys, walang sakop ang Supreme Court sa ICC. Okay? Independent body sila. Ikalawa, kung hindi pinayagan ni PBBM na maaresto si dating Pangulong Duterte, pwede sana. Kaso, napuno na rin siya sa batikos nila. At saka maraming video nakikita natin sa YouTube na challenge talaga ni Tatay Digong na arestuhin siya ng ICC. Baka mamatay na daw siya, hindi pa maharap ang kanyang mga kaso. Ito na nga, nangyari na nga. At sa ngayon parang naawa ako kasi nagkakasakit na siya at saka parang depressed, malungkot talaga si Tatay Digong. So, makita natin na ang kanilang challenge at ang medyo mayabang na dating ni Tatay Digong ay hindi umubra. At saka medyo may nabasa nga akong article kahapon na medyo mahirapan talaga sila ang kaso mapanalo kasi maraming incriminating evidence, sabi ng isang lawyer na ICC accredited, Attorney Baluyan, na makita mo talagang video, nag-admit si Tatay Digong na may pinatay sa 5-6 na tao, ang EJK okay lang daw. So those evidence na video ay isang evidence na pwedeng gamitin ng ICC laban sa defense team ni Tatay Digong. Mahirap tutulan kasi ina-admit niya na pumatay siya ng tao at iba pang mga kasalanan. So, let us pray na lang natin na magbigyan ng hustisya both parties, si Tatay Digong at mga biktima ng extrajudicial killing. Hindi ako makakomento kasi hindi naman akong lawyer na legality, pero nakikita ko talaga
medyo mahirapan talaga makabalik dito sa Pilipinas si Tatay Digong kasi nandoon na siya sa ICC, no? May comment din dito na ang DOJ kasi appointee din si Rimulya ni BBM, si Philip Aborrion, no, sa current administration, no? DOJ, Department of Joker. Okay, so yun lang po guys. So kung may comment kayo sa video natin, pakilagay lang po sa comment section, share, and huwag kalimutan subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo, ingat po tayo palagi. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake, paalam.